Duterte nakaganon, oh. Sinasabi niya, oh, diyan sa DPWH, mga ghost project, mga substandard project, madaming mga corruption na nangyayari diyan. Hindi man yun yung mismong mga kataga o words na ginamit ng dating Pangulo, pero ganun ho ang kahulugan, mga kababayan. Anong ginawa? Ano nangyari? Sinolusyonan ba ng dating Pangulo? Wala. 6 na taon. Sinabi lang, at least sinabi sa mamamayang Pilipino. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, the moment na nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos, bumabaha sa buong Pilipinas, nagtaka. Akala ko ba 13,900 yung mga flood control na ipinagawa ng dating administrasyon? Nasaan na ngayon yun? Addictus Rex. Oh, bakit wala? Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaimbestigahan, pinaalam. Sino yung mga kontraktor na mga binibigyan ng mga proyekto? Yan na nga po, yung 15 nakita. Di po ba mga kababayan? Yung 15 ho, mga bossing, ay inisa-isa. At yun, yung pinagtatanggol ni Marcoleta ng mga diskaya, nandoon ho, mga boss. Di ba? Yung, kung titignan mo, yung dalawang presidente, Bongbong at Duterte, sino ang talagang humarap sa corruption po? Si Presidente Marcos. At sa huli, hindi standing ovation sa batasan na magde-decide kung magtatagumpay ang isang Pangulo. Magde-decide ay ang Pilipino hanggang ngayon ay, naghihintay pa rin ang pagbabago na ipinangako mo sa kanila noong 2022. Etong mga pagpapa-aresto doon sa mga di umano, although hindi pa naman po sila guilty, pero matatakot na yung mga gustong tumakbo at mahalal sa pwesto ng bayang Pilipinas o sa pwesto ng gobyerno para magnakaw lang. Panigurado ko mababawasan na. Yan pulong. At ito pa pinapasabi pala ng taong bayan, bagara kaayo, nawungag. Ang putik na yan, ano yung pulong? Di naman kami Bisaya, no? Mga kapatid nating Bisaya, naman yung sinabi ni Pulong doon sa bandang huli. At eto pa ho, no? Mukhang sinasabi ni Pulong na kung hindi dahil kay Sara, no? You would not have won by the margin that you did. Yan daw po ay sinabi ni Pulong Duterte. Sir, ano ibig mo sabihin? Na dahil ikaw ay tumandem kay Sara Duterte, no, kailangan tumanggap ka ng utang na loob sa amin kay Sara, sa tatay ko, no? Kailangan kung may makita ka na mga illegal, magpikit mata ka. Ganyan po ba ang ibig nyo sabihin, Sir Pulong, Boy Saksak? No? Lagi po ito yung ipinagmamalaki, ipinagyayabang ng mga DDS. Na kung hindi dahil kay Sara Duterte, ay hindi mananalo si Presidente Bongbong Marcos. Mga kababayan, itong mga DDS, itong mga Duterte, kailan lang naman po yan? 2016 po, mga Boss G Pamo, sir. Diba? Actually, sabihin na natin, bago matapos ang 2015, mga boss, doon lang naman sila nakilala sa buong Pilipinas eh. Pang Davao lang naman itong mga ito, mga Boss G Pamo, sir eh. Diba? Niratratan lang nila yung mga Pilipino ng mga budol style na, ang Davao, safest city sa buong Southeast Asia. Malinis sa Davao. Putik na yan, baha nga dyan sa inyo. Ang dami. Di ba? Baha nga dyan sa inyo. Talagang kala mo, dagat eh. Ganun lang naman ang ginawa nila. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, kung matatandaan nyo, Bongbong versus Leni Robredo ho, mga kababayan, 2016 election. Kaunti lang po ang agwat, 100,000. Kaunti lang, kung di ako nagkakamali, pakikorek ko ako kung mali. Ano po mga kababayan? So, ngayon, sumagot ang presidente at gusto ko yung mga sagot ngayon ng presidente ilang araw na din ho itong talagang hindi na nagpapalabas ang presidente Marcos. Yung tipo bang hindi niya na pinapalampas yung mga sinasabi nitong mga DDS na ito.
Sabi dito, I won because of my father's legacy, former President Ferdinand Edradin E. Marcos. Oh, I won because I am Bongbong Marcos. I won because people voted me. At hanggang ngayon po, sinusuportahan si Presidente Marcos ng sambayanang Pilipino. Ang tanong daw dito, the question is, malakas pala kayo. Bakit siya sumama sa akin? Bakit din? No, nagpailalim siya bilang vice-presidente. Ba't hindi niya nalang linabanan si Pangulong Bongbong Marcos? Di ba mga kababayan? Ba't hindi sumagupa kung malakas talaga sila at alam nila na kaya pong talunin yung mga kagaya ni Bongbong Marcos na presidente natin ngayon? Hindi mo ba natandaan? Your sister once said in her speech, in her own rally, she asked me, pwede mo ba akong gawing vice-presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Pero, ginawa po ba ng vice-presidente yon? Wala. Hanggang ngayon, no, wala tayong nakikita na tulong galing po sa vice-presidente, mga kababayan. Hanggang ngayon po, ay puro lakwatsa at labas-pasok ng bansa ang ginagawa ng ating vice-presidente ho, mga bossing. Oh, di ba? Tsaka, mga DDS, pwede ba? Tigilan nyo na yung hindi mananalo si Bongbong Marcos. O sige, pagpalagay na natin ganon. No, hindi mananalo si Bongbong Marcos. Pagbibigyan na namin kayo. Pero ngayon, kung paglabanin mo yan, dalawa na yan. Si Bongbong Marcos, kunyari magkakaroon ng biglaang eleksyon. No? Bongbong Marcos at Sara Duterte, ang kati talaga ng ilong ko. Paglabanin mo, sino mananalo dyan sa dalawa? Sino ang iboboto? Kunyari, one-on-one lang ho, Sino mananalo? For sure, kakamping. Hindi iboboto si Sara Duterte. Iboboto niyan ang Presidente Marcos. O, kayong mga DDS, dyan. Pero kami, tsaka yung kakamping, panigurado ang tatakbuhan si Pangulong Bongbong Marcos. O. Di po ba? Magising na kayo. Wala na kayo. Panis na kayo. Ubus na kayo. Di ho ba mga kababayan? Wala na itong mga ito ho. No? Anyway, mga bossing, nakikita nyo dyan sa taas, sabi ni Sano, Cecilia, Ducaw, pero love pa rin namin si PBBM. Oh. Nakikita nyo dyan sa taas, mga kababayan, sandali papakita ko ho sa inyo. Dyan sa taas, umiiyak si Jinggoy. Hala, umiiyak si Jinggoy. No, papakita ko lang sa inyo. Diyan sa taas, mga bossing, saan ba yun? May nakaano dyan may nakapin dyan, dyan. May nakapin dyan, Birahan PH, ayun yung kulay dilaw, dyan sa taas ng message nyo, basta yung Mark Ramos, Birahan PH, tapos may link, pindutin nyo na yan. No? Kasi lilipat tayo at ituloy natin yung mga pag-uusapan natin doon sa Birahan PH, ha? Okay? Kita-kita tayo. Ngayon din, hindi lalagpas ang 5 minuto, lipatan na po tayo doon sa Birahan PH, mga kababayan. Okay? Hintayin namin kayo doon. Tara na! At huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-share at mag-subscribe.